What's up? What's up? Kuya Drew TV muli. TV muling nagbabalik. Ano tayo ngayon sa kahabaan ng Baras Road mga kabiyahero. Galing tayo ng Tanay. May kinuha lang tayong dokumento ron, kaya napasaglit tayo ng Tanay. Ayun mga kabiyahero, video natin for today ay papag-usapan natin itong dala kong motor, ang Honda TMX 125. Medyo ngayon lang tayo nakapag-vlog mga kabiyahero dahil sobrang busy natin mga nakaraang linggo. Kaya ngayong araw ay pag-usapan natin itong dala natin na Honda TMX 125. Dati ang dala ko mga kabihero yung CB110 na Honda na tatak Honda rin. Ngayon mga kabihero, pinalitan ko siya ng TMX na 125 dahil medyo ginarahan natin yung Honda ginarahan natin yung CB110 natin. Yan, pag-usapan natin mga kabihero. Ito mga kabihero, nung kinuha ko ito sa opisina, itong service natin, talagang napakaganda ng performance itong Honda TMX 125. Talagang hindi ka mapapahiya sa arangkadahan pa lang dahil yung aggressive niya mga kabiyahero sa lalo na pag paakyat ka ha. Yung ito kasing Honda TMX dinasen talaga para sa sidecar, kaya malakas to sa hatakan lalo pag nasa kurbada ka at saka nasa makuan ka na lugar magtaas yung mga salungahin. Unang-una dito mga kabiyahero, kasi nagustuhan ko dito sa TMX na 125 yung kuan niya, tamang taas lang sa akin kasi yung doon sa CB110 ko medyo tip to na tayo ng kaunti ron. Dito sa TMX ay sakto lang yung natin yung tapak ng paa dun sa semento. Tapos yung kuha niya, yung side mirror niya, pinaliit lang natin ng konti para hindi masyado tayo mataas sa pag traffic. Medyo sumasabit yung mga kabihero pag sa traffic, lalo na itong ng TMX. Ang standard kasi nito mga kabihero yung mataas ng konti yung side mirror nito. Huwag nyo yung pansin mga kabihero yung susian gumagana siya kahit walang susian dahil yun nga mga kabihero. Nung bumiyahe ako papuntang Bulacan, nalaglag yung susi. Buti na lang napansin ko yung susi na nawala na doon sa lagayan. Kaya yun, hindi ko na siya tinatanggal. Pinapa-direct ko na siya, ino-open ko after open. Tinatanggal ko na lang din para safety, kasi baka mamaya sa bilis natin takbo tsaka hindi natin mapansin wala na yung susi, nalaglag na, hindi tayo makakapagpatay ng kwan ng makina. Although pwede naman siyang patakbuhin kahit nakarekta, maluwag lang kasi yung susiyan, kasi kaya kailangan natin palitan to ng engine switch ng mga kabiyero. Takbo natin sa 40 pero nasa quinta. Maganda ito mga kabiyero, itong TMX 125 meron siyang quinta. Parang kada ito kanina sa Antipolo, nakatakbo ko ng kwarta, malakas talaga yung hatak kahit may angkas ka. Kaya nung bumiyahe kami nakaraan ng way ko sa Marilake, bakit na Marilake kahit kwarta kaya sa arangkadaan. Ito kasi yung maganda ng performance ng TMX 125. Then mga kabiyero, matipid din siya sa gasolina itong Honda TMX dahil nagkarga ako nung nakaraan sa Baras 200 pesos, mabot pa hanggang ngayon yung karga natin, diba? Sobrang tipid. Basta alaga lang natin itong mga kabihero sa maintenance, saka
Saka lagi natin i-inspection bago tayo umaalis. Ito naman yung dapat natin gawain pag aalis tayo, lalo na pag mag-long drive tayo sa mahaba-habang bakbakan sa daan. Kailangan yung i-check ninyo yung ninyo, yung pang sasakyan ninyo bago kayo umalis, kung para iwas abire sa daan. Kasi mahirap mga kabiyahero na magkaroon tayo ng problema sa daan, dagdag pa sa sakit sa ulo. Kasi na tuloy-tuloy yung takbo natin, medyo magkakaabire pa tayo. Ugali natin mga kabiyahero na i-check natin yung gulong, yung brake, tapos yung unang importante, gasolina. Siyempre hindi man tatakbo yung motor natin kung wala tayong gasolina. Ang pangalawang importante, i-check natin yung brake, kasi yan ang mostly na kailangan natin sa biglaan natin ng magkaroon man tayo ng dito full stop brake. Kailangan sigurado malakas yung preno natin. Tumirik. Hindi na kaya no? Sobrang bigat mga kabiyahero siguro dala nitong tuloy-tuloy na lahat ng dump truck na to. Dito tayo mga kabiyahero sa pake na tayo ng Teresa. Pero alam ko sa pa rin yata ng pantok ng Baras eh. Ayun, yung tangke niya medyo may dito, may tama na rin, no? Gas-gasan na rin. Alam ko kumakarga rin itong mga kabiyahero. Yung tangke nito kumakarga rin, hindi ako nagkakamali. Pag ipupull tank mo siya, nung nakaraan ko nag-full tank ako, parang umabot siya ng 500. Kamabaw pa lang yung full tank. Pero siguro mga nasa 1 nata to, sa 11 liters yata to, pag nagkakamali. 11 liters o 10 liters ang nito, ang karga ng gasolina. Sa mahal ng gasolina ngayon, dati bumalik ng 70, dati bumalik ng 68, 67. Ngayon umangat na uli ng 2 piso, 3 piso. Naglaro na naman ulit sa 70, 69. May point pa something. Yan din mga kabiyahero, takbo natin. Nakakita tayo niyan, nakakita tayo niyan mga kabiyahero. Pero yung hatak nyo talagang makikita mo yung anong performance ng makina nya, talagang solido yung pagkakatunog ng makina. Ang mahirap lang pala ito mga kabiyahero, yung gulong nito sa likod tsaka sa harap. Kasi unlike dun sa motor natin na CB110, malapad kasi yung gulong nun sa likod. Dahil kahit ibangking mo yun sa kurbada, wala kang lula dahil sa kakapal ng at lapad ng likod nun. Ang sukat ng gulong ko yun 180 by 130 by 70 yung likod ng CB110. Ito naman mga kabiyahero, parang yata ang likod nito 110 by 70 by 17, diba? Sobrang nipis. Kaya medyo nag-aalangan ako mga kabiyahero pag sa kurbada, tapos pag madulas pa yung daan, magkaalangan tayo. Kasi siyempre nasahin tayo doon sa lapad ng Honda CB110 natin. Kaya wala tayong lula, wala tayong takot pag nagkukuhan tayo. Kahit abutin man tayo ng baha, abutin man tayo ng kahit madulas sa daan, hindi tayo nangangamba. Ito kasi sa nasubukan ko to nung bumiyahe ako ng Taguig. Yung umulan ng malakas ng gabi, madulas yung daan. Medyo kayo ito kasi yung spalto nun bagong spalto, medyo madulas yung daan. Nag-brake ako sa likod, medyo gumiwang-gewang yung kuha niya, yung likod sa gulong sa likod. Kaya may tendency talaga na madulas tayo ng hindi natin makokontrol yung preno nito. Kaya yun kasi yung dito sa disadvantage itong CB itong TMX125. Medyo
maliit ang gulong sa likod. Tsaka ang kaibahan nito mga kabiyahero, katulad ko mga ang takbo ko ang kaibahan nito mga kabiyahero, yung takbo ko sa lagi sa araw-araw, mga long drive, hindi kasi siya pwedeng i-tubeless dahil naka-kuan siya, ito rim. Hindi katulad ng mga ibang motor na pwede mong i-mags. Hindi yata ito pwedeng i-mags eh. Ang kinakabahala ko dito sa mga long drive, pag napratan tayo tapos naabutan tayo ng flat sa daan na walang pa-vulcanizing, ayun ang mahirap. Kaya ito yung disadvantage ng Honda TMX. Pero sa performance naman natin mga kabiyahero, para sa akin dahil gamit ko itong TMX na pinagamit muna sa akin, okay yung kanya, yung performance niya, tsaka yung quality niya sa takbuhan, sa arangkadahan, wala kang masasabi. Swabe yung kanya. Yun, i-maintain lang natin yung check up lagi niya, maintenance, dito change oil, tune up, yun nga, sa preno, bago pa naman yung preno nito mga kabiyahero. Dito tayo sa Teresa, medyo traffic ng konti. Sarap patakbuhin. Yung gulong nito sa unahan parang hindi sila nagkakalayo sa likod eh. Parang 120, 110 yata, 110 by 80 by 70, parang ganun. Pa lang yan, pero yung hatak niya talagang agresibo eh. 760. Siya oh. Pero yung takbo mo parang nasa 80 na oh. Yung performance na talaga, hindi kayo papaya talaga nung Honda. Kahit sa anong gamit ko mga kabiyahero talaga, may share ko lang din pala to. Yung gamit ko talaga kung simulat sa puna na kung ako sa trabaho, issue sa akin ng company, laging Honda. Yung unang gamit natin na tumagal din sa atin yun na Honda CB110, almost na gamit natin siya ng 3 years to 4 years mga kabiyahero. Sa awa naman Diyos, hindi man tayo pinahiya ng performance ng Honda CB110. Ang naging abirya lang natin sa daan doon mga kabiyahero, yun nga, flat, mostly normal naman yan eh, yung flat, kasi hindi man talaga maiwasan yung maplatang ka sa daan, yung traffic. Tsaka yung CB110 na yun, kahit kailan hindi ako tinirik dun sa daan dahil off-road man, mapapahaman, talagang subok na subok ang performance ng CB110. Sana ganun din tong Honda TMX na bagong gamit natin. Alam ko naman ng Honda, maganda ang performance ng Honda eh. Kaya yun ang kung ko lang mga kabiyahero, ay share ko lang tong gamit yung Honda TMX 125 sa mga nagbabalak na bumili ng Honda TMX 125. Maganda to, nire-recommend ko siya sa maganda sa pambiyahe, sa may sidecar, lalo na pag sa probinsya, yung mga tipong yung kuan ninyo, yung dadaanan nyo, arangkadahin kung sa amin tawagin sa probinsya namin ay maraming pasalunga na daanan. Talagang maganda to sa mga ganong daanan, itong Honda TMX 125. Kaya nire-recommend ko, maganda ang mga kabiyahero, ang TMX 125 sa kahit sa lang, pwede mo nyo gamitin ito sa single na katulad ito, single lang to, mas mabilis. Yun lang talaga, medyo pantayan ng konti kasi yung likod nito, sa likod, ang gulong sa likod medyo maliit lang. May pinto,
makakita tayo mga kabero. Subukan natin ng mga kabero doon sa packet niya sa bandang taas. Kasi akyatin yan eh. Packet tayo ng Antipolo. Ayun, ATV mga kabiyahero. Laway na laway talaga tayo dyan sa ATV. Yan yung next target na gusto kong bilhin. Sana next year makapaglabas na tayo ng ATV. Sana lumabas na yung 160. Kasi yung natin mga kabiyahero, yung ATV 160. Ganda naman yung pa natin. Kagandahan kasi ng ATV 160 mga kabiyahero. ATV talagang pansinin sa daan. Yan sigun tayo dahil nabitin eh. Tapos tayong Tresera yung mga kabiyero Kwarta. Parang nakakuha ka lang, nasa patag ka lang pero pasalong mo na to. Ang lakas ng performance nyo. Pasok pa natin ng kinta. Nakakita tayo mga kabiyahero. Walang-wala lang. Ito kasi yung maganda din sa Honda TMX kinta, pero yung takbo natin maintain natin yung 60 kasi mataas to overcurve. Kwarta, Tresera, bitin yun Tresera mga kabiyahero. Tapos tayong kwarta. Kwarta tayo ulit. Kinta diba? Ayos na ayos ang performance ng TMX. Talagang nakakinta pa tayo. Pasalungan na tayo. Kwarta, kinta, kaya naman kaya yung kinta 60. Kaya yung kinta yun tahan tayo mga kabiyahero shortcut kasi para iwas tayo sa traffic kasi dyan sa may sigsig dyan sa Antipolo. Ito kasi nadaan ng kung discover kong shortcut. Ayun mga kabiyahero, na-share ko lang yung itong performance ng itong TMX na gamit natin ngayon. Talagang para sa akin 101% napakaganda ng performance niya, quality niya, lahat. Napakasarap dalhin, napakasarap gamitin. Nabot pa ng clutch niya pag kinaklas mo lang, counting ko lang, gagalaw na agad, gagana na agad, kumakagat na ito, preno niya nakakuha tayo, handbrake tayo mga truck. Ito kasi dumadaan yung mga truck mga kabiyahero. Ayun mga kabiyahero, na-share ko lang itong TMX na ang gamit nyo ngayon ng 125. Napakasulit gamitin mga kabiyahero. Talagang para sa akin maganda yung performance niya, yung quality niya. Talagang 101%. Talagang hindi ka ipapaya ng Honda. The best ng Honda. Yun, kung bago kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa Kuya Drew TV. Paki-hit na lang din ang bell para update kayo sa aking mga bagong video. Huwag niyong kalimutan mag-share and mag-like sa mga video ko at mag-comment. Comment below the section para sa next kong vlog mga kabiyahero. Kuya Drew TV, lagi nagpapaalala, always humble and always ride safe.